mapagpalang araw ng Panginoon sa inyo mga kapatid at sa ating mga tayo magsisimula na ng ating Sunday School. Umawit muna tayo. Awitin natin itong Sino Siyang Sasabsaban. Sino siyang sasabsaban, pastol, nagsinuhuran, sino siyang nag-ayuno, tinukso sa disyerto. Siya ang Panginoon ang hari, salaysay na malwalhati, ng korona'y putungan, haring katas-taasan. Awitin natin itong Sino Siyang Sasabsaban. Sasabsaban, pastol nagsinuhuran, sino siyang nag-ayuno, tinukso sa disyerto. Siyang Panginoon ang hari, salaysay na malwalhati, ng korona'y putungan, haring siyang yaumanda, pinuwi ang salita. Sino siyang ang may sakit, sa kalya'y lumalapit. Siyang Panginoon ang hari, salaysay na malwalhati, ng korona'y putungan, haring katas-taasan. Sino siyang tinangisan, Lazaro sa libingan? Sino siyang pinagbunyi ng madla at liwanagi? Siyang Panginoon ang hari, salaysay na malwalhati, ng korona'y putungan, haring katas-taasan. Sinong sa Getsemani nagsumang gabi? Sino siyang sa krusay nagdusa at namatay? Siyang Panginoon ang hari, salaysay na malwalhati, ng korona'y putungan, haring katas-taasan. Sino siyang sa libingan ay naging kaligtasan? Sinong nasa lublugan nagkahanap ng hanggan? Siyang Panginoon ang hari, salaysay na malwalhati, ng korona'y putungan, haring katas-taasan. Tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, Panginoon ng langit at lupa, aming tagapagligtas, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay muling nakakatipon sa iyong harapan upang patuloy na kami ay matuturuan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa lahat ng mga naririto at mga makakapanood sa live streaming nitong aming gawain. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang aming pag-aaral, nawangin pa ng Espiritu ang sumaamin at magturo sa amin, magbigay liwanag sa amin ng mga prinsipyo ng iyong salita na aming pag-aaralan. At ikaw, Panginoon, at ang Panginoon sa Kristo, ang siyang malwalhati nawa sa aming mga pag-aaralan. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon tungkol sa pag-iingat sa masasamang epekto
ng social media. Ito yung napapanahon, no? Marami sa atin gumagamit ng social media, marami itong naitutulong, subalit merong mga dapat maingatan. Sa isang interview kay Sean Parker, siya yung dating presidente ng Facebook, sinabi niya na ang Facebook website ay dinisenyo upang samantalahin, i-exploit yung psychological na kahinaan ng mga tao, yung psychological weaknesses ng mga tao. Ayon kay Sean Parker, ito ay nagsasamantala sa mga kahinaan at pangangailangan ng tao na matanggap ng lipunan. At ito ay bumabago sa takbo ng pag-iisip, ng mga salubin, mga pag-uugali ng mga tao. Itong sinasabi niya na ito na exploitation, ng mga kahinaan ng tao na nangangailangan ng acceptance, pagtanggap, mga papuri. No? So, yan yung sinasabi ni Sean Parker. Alam niya kasi isa siya sa nagtatag nitong Facebook kasama ni Zuckerberg. So, tingnan muna natin yung mga kabutihang dinudulot ng social media. Walang pasubali, walang pagtatalo, mayroong mga dinudulot na kabutihan, mayroong ginagawang mabuti sa atin. Itong mga social media, Facebook, Instagram, and then yung Messenger, at iba't iba pang mga plataforma ng social media. Unang-una na, yung tungkol sa pag-uugnayan, yung communication. Madali tayo ngayong makipag-ugnayan sa mga taong malalayo sa atin. Yung mga kamag-anak, mga kaibigan, kahit nga yung mga matatagal na mga kaibigan, mga kaanak na matatagal na hindi natin nakakaugnayan, madaling hanapin ngayon. So, yan mabuting bagay. Nabawasan yung gastos ng pagtawag sa abroad dahil sa internet, mga internet calls, hindi na tayo nagbabayad ng malaki, lalo dito sa atin, tingi-tingi yung load, no? Hindi kagaya sa ibang bansa, dito lang, ewan ko sa ibang, kung meron naman ibang mga bansa na bumaya sa atin, yung mga tingi-tingi na load sa telepono, sa mga mobile phone. At ikalawa, yung pagpapatalastas, yung promotion, pag-advertise ng mga produkto, ng mga serbisyo, maaari na magtaguyod ng sarili ng mga negosyo sa mas madali, mas malawak at mas murang pamamaraan. Madami ngayon, nag-online selling, di ba? Ginagamit yung Facebook, ginagamit yung ibang mga plataforma ng social media para ma-promote yung mga produkto. Mabuting bagay yan. Naging mura ang pag-promote, ang promotion ng mga produkto at negosyo. Sa pag-aaral at pagtatago ng mga kaalaman, mas madali na rin ngayon magsaliksik. Kaya mga estudyante, cut and paste na lang, no, sa Google. Hindi rin maganda kasi hindi na binabasa. Cut and paste na lang. Pag nakita yung title, uy, pwede na ito. Cut and paste. Ikakat, ipipaste sa kanyang ginagawa na report o research, at yun na yun. So, napapadali ang magsaliksik at makaalam ng kung anong mga nangyayari sa daigdig. Yung pagbabasa ng mga balita, no? Nauuna sa internet, nauuna pa sa mga balita sa TV. So, ganyan ang kadalian ngayon ng pagkuha ng mga information. At yung pagtutulungan, paghingi ng tulong, nagagamit rin yung mga plataforma ng social media para manghingi ng mga donasyon at kung ano-ano.
paghingi ng tulong, pero yun nga, daw, pag-iingat pa rin dahil maraming mga scam sa internet. So, makita natin maraming idinudulot na mabuti, na kabutihan, pero naroon yung mas marami ring mga panganib. Kaya ito yung dito tayo magtututok doon sa mga panganib. Yung kabutihan, napapakinabangan natin, nakikita natin, very obvious. Pero yung mga panganib, yun ang hindi obvious. Yun yung hindi masyadong halata. Makikita na lang ng magulang, may problema na yung kanyang anak. Makikita na lang ng mga teacher, may problema na yung kanyang mga estudyante. Dahil may nangyari na sa mga pag-iisip, sa pag-uugali, sa salubin, mga damdamin, napapariwara yung iba dahil doon sa paggamit ng social media, maabusong paggamit ng social media. So, sa kabilang panig ng mga kabutihan dulot ng social media, ay may mga kasamaan na hindi masyadong napapansin yung problema, pero unti-unting umuusbong sa mga taon. At ngayon nga, marami ng problema kinakaharap ang mga gobyerno dahil sa social media, sa internet. Maraming mga krimen ang nangyayari dahil sa social media at paggamit, mga maabusong paggamit ng internet. Bukod pa riyan sa may tinatawag na dark web, yung mga sindikato, napakadali rin nilang gumalaw ng hindi masyadong na titiktikan ng mga pamahalaan. So, merong dapat na pag-iingat. Yung tumataas ng mga kaso ng mga problema na kagaya ng cyberbullying, napakadaling mambuli sa social media. Yung pornografiya, mga cybercrimes at problema sa pag-iisip ay resulta ng maabusong paggamit ng social media. So tingnan natin ang ilang mga bagay. Marahil meron pa kayong maiisip na iba, pero 5 itong ating tingnan at maging babala sa atin na magkaroon tayo ng nag-iingat na pag-iisip tungkol sa social media. Una, yung pagkalulong, yung addiction. Marahil hindi iniisip ng iba sa atin na ito ay maaaring mauwi yung paggamit ng social media, Facebook, Instagram, at kung ano-ano pang mga lumalabas ng TikTok, no? Hindi marahil iniisip ng karamihan sa atin na maaari itong mauwi sa addiction, yung pagkasugapa, pagkalulong, no? Sa mga pag-aaral ay natuklasan na ang mga plataforma ng mga social media ay nagdudulot ng epekto sa utak na kapareho ng idinudulot ng sugal at mga recreational drugs, yung mga drogang panlibangan, yung mga party drugs, para malibang, para ma-excite, take ng drug. So yung ayon sa mga pag-aaral, yung epekto ng droga, ng bisyo na kagaya ng sugal at pag-inom ng alak ay kapareho ng epekto sa utak ng pagkalulong sa social media. Ayon sa mga pag-aaral na ito, yung mga likes, mga likes, yung mga tweets sa Twitter, yung mga shares, yung mga puso, pinusuan ko na, yung mga ganyan, ay nagdudulot ng chemical reaction sa utak na gaya ng kapag gumagamit ng droga o nasisiyahan sa bisyo ang isang tao. Merong nangyayari sa utak, merong natitrigger na paglabas ng isang chemical na tinatawag na dopamine. Kaya inihahambing ito ng mga neuroscientists doon sa kasiyahang dulot ng isang turok ng dopamine sa sistema ng katawan. Ibig sabihin, yung kasiyahang idinudulot ng interaction
sa social media, yung mga likes, pag-isip sa umaga, ang uunahin, titingnan, may pinost siya kagabi, pag-gising sa umaga, ang uunahin niyang tingnan, yung mga likes, yung mga pinusuan, uy, ang daming likes. Titingnan niya kung sino-sino yung mga nag-likes na yon, kung sino yung mga nag-like, kung sino yung mga nagpuso. So yung excitement na idinudulot noon ay nagtitrigger ng paglabas noong dopamine. At sabi nga ng mga neuroscientists, parang isang turok, isang injection daw ng dopamine yung katumbas noon sa sistema ng katawan. Yung dopamine, nandiyan pinaniwanag natin na may chemical na mayroon kaugnayan sa pagdanas natin ng kasiyahan. Ang utak kasi natin nagbibigay ng mensahe doon sa mga gland na maglabas ng kung ano-anong mga chemical, batay doon sa na-trigger na damdamin sa tao. Kaya itong pagkalulong sa social media ay tinitingnan ngayon ng mga dalubhasa na para na rin pagkasugapa sa bisyo. Merong mga taong ganyan. Marahil may mga kilala kayo na hindi na mabitawan yung cellphone, na nagagastusan ng gusto dahil sa kung anong kinalilibangan doon sa social media o sa kanyang gadget. Pareho na rin yung, kasi may mga laro din doon sa gadget. So, yung pagkalulong sa paggamit ng gadget para sa excitement, iyon ang itinutumbas ng mga dalubhasa sa pagkalulong sa droga o sugal o anumang bisyo. Pareho ang epekto. At itinuturo, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, hindi tayo dapat malulong sa anuman o magpaalipin sa anuman. 1 Corinthians 6 verse 12, 1 Korinto 6, talata 12, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, sabi ni Pablo. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. Lahat ng bagay na lihiti mo, hindi kasama na, hindi lahat ng bagay kahit ano. Pwede pala magnakaw. Hindi ganoon ang sinasabi ni Pablo na lahat ng bagay ay matuwid. Hindi matuwid yung magnakaw, hindi matuwid yung gumamit ng droga. So, ang sinasabi dito ni Pablo, lahat ng mga lihiti mo, mga pwede, ay maaari. Pero hindi yan lahat ay nakakatulong. At lalong hindi dapat mangyari na yung isang tao ay maging alipin ng anumang bagay. Ng libangan, pagkain, inumin, laro, hindi dapat tayo maging alipin ng anumang bagay. Ganun din sa unang Korinto 10:31, ano ba ang dapat gamit ng mga bagay na lihiti mo? Sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa na lihiti mo, hindi masama. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yan ay basic na itanong natin sa paggamit natin ng social media. Ito ba'y nakakaluwalhati pa sa Diyos? Itong pagbibigay layaw ko sa kagustuhan ko na maging sikat, maging popular, kaya ako nagtitiktok, kaya ako nagpo-post ng kung ano-ano para ako'y hangaan. Yan ba'y lihiti mo? Yan ba ay nakaluluwalhati sa Diyos? So yan ang itatanong natin sa ating paggamit ng social media. At ikalawa, yung pagkainggit at depression. Sa isang particular na pag-aaral sa 1,500 na users ng Facebook at Twitter, 62% sa mga yon, higit kalahati, ang nagsabing nakakaramdam sila ng kakulangan, ng inadequacies, dahil sa mga nakikita nila sa iba.
Kasi nakikita nila yung post ng iba, namamasyal kung saan-saan, mayroong bagong kung ano. So yung inadequacy doon sa tao, naiingit siya. So yun yung dinudulot noong mga posts na nakikita ng taong itong mga ito, 62%. At 60%, yun nga, naiinggit dahil sa pagkukumpara ng kanilang mga sarili sa ibang mga users. Mga filters, gumaganda yung mga mukha, pumuputi, at kung ano-ano pa na mga post na nagdudulot ng pagkainggit. At kalaunan, yung pagkainggit ay nauuwi sa pagkasira na ng kanyang pananaw, ng kanyang pag-iisip. Lumalala yung kanyang pakiramdam. May mga taong prone sa depression. Mayroong mga taong mahihinang magdala, may kahinaan sa pagdadala ng mga saloobin na negatibo. So may mga taong gano'n na nauuwi sa depression. Sabi sa Kawikaan 14 at 10, Proverbs 14:30, Proverbs 14:30, sino na ba mo dyan? Ang tuwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman, ngunit ang pagnanasa sa mga buto ay pagdila. Yan. Yung tiwasay na puso nagbibigay buhay sa laman, ngunit ang pagnanasa, yung pagkainggit, yung covetousness, yung mga saloobin na yan, sabi, sa mga buto ay kabulukan, pumipinsala ng kalusugan, nagkakaroon ng mga karamdaman dahil doon sa mga negatibong damdamin, yung mga saloobin na hindi maganda. Alam niyo, yung mga masasamang pakiramdam, yan ay nagtitrigger din nagtitrigger din ang paglabas ng mga chemical na nakakapinsala sa katawan. Hindi ba kapag ka ikaw ay hagas na hagas, ang sama ng pakiramdam ng tiyan? Kasi merong mga chemical na lumalabas, pinalalabas ng mga glandula ng katawan at yan nagdudulot ng sakit. Iyon ang sinasabi nitong Kawikaan 14:30. Ang tiwasay na puso, yung payapa na puso sa Panginoon, yung kapayapaan ng mananampalataya sa kanyang pananampalataya, nagbibigay yon ng buhay sa laman. Pero yung mga makasalanang damdamin, masasamang damdamin, pagnanasa, pagkainggit, etc., sumisira ng kalusugan. At yung ating halaga ay nasa relasyon natin kay Kristo. 2 Corinthians 10, verse 12. Hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa. Sila ay hindi nakakaunawa. And then 17, ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon, sapagkat hindi ang pumupuri sa kanyang sarili ang tinatanggap, kundi siya na pinupuri ng Panginoon. Hindi ka natin inihahambing yung ating mga sarili sa iba. At pagkatapos ay magmamalaki, magmamapuri sa ating mga nagagawa, sa ating mga napupuntahan, sa kung anong mga meron tayo, bagkos tayo ay magmapuri, ang pagmalaki natin, ang pagmamalaki natin ay sa Panginoon. Ang pagmamapuri natin ay sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At ikatlo, yung narcissistikong ugali, yung narcissism, ito yung sobrang interes at paghanga, pag-ibig sa sarili. Galing sa mitolohiya ng mga Griego, itong si Narcissus. Si Narciso ay nakita niya yung kanyang sarili doon sa yung reflection ng kanyang itsura
doon sa tubig at hinangaan niya, inibig niya yung kanyang sarili. Alam ko, nalulog yun, nahulog. So, yung narcissisticong pag-uugali, sobrang pagtingin, pag-ibig, pagpapahalaga, paghanga sa kanyang sarili. Sabi nga nung pag-aaral, sabi nga ni Sean Parker, yung social media ay dinisenyo upang ang mga gumagamit ng mga ito ay maghangad ng mas maraming mga like, mga comments, mga puso, yung mga reaksyon na positibo. So, yung mga tao ay naghahangad ng ganyan. Kaya lumilikha ito at nagsasamantala, nag-exploit sa ating hangaring masang-ayunan at tanggapin ng iba. Kaya nagbubunsod ito sa isang tao na tingnan yung kanyang sariling halaga batay sa dami ng mga likes, ng mga positibong mga comments mula sa mga followers o mga subscribers doon sa kanyang channel o doon sa kanyang Facebook page. Yung mga followers niya. Kaya, sabi nga ni Sean Parker, yan yung layunin, yan yung disenyo ng mga likes, yan yung disenyo ng mga reactions, ng mga comments na hinahangad ng mga tao at nangyayari kalaunan, pinagbabatayan na ng tao yung kanyang halaga o binabatay na niya yung kanyang halaga doon sa dami ng mga nagla-likes, naging popular na siya. Lahat ng i-post niya, umaabot ng milyon-milyon yung mga nagla-like, nagiging trending, nagiging viral yung kanyang mga pinupost doon sa kanyang mga accounts sa social media. So nagiging pangunahinang pinagbabatayan niya nung kanyang halaga yung mga iyon. Dahil nabanggit natin sa sinusundan ng ating halaga ay sa ating relasyon sa Panginoong Jesucristo. Sa atin na mga mananampalataya o ang Biblia ay nagtuturo ng hindi pagpapasikat, pagpapahalaga sa sarili, bagkus ay pagtanggi sa sarili. Kaya kabaliktaran yung nagiging hangarin ng tao para sa kanyang sarili na bunga o dulot nitong mga social media doon sa hinihingi sa kanya ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, lalo sa atin ng mga mananampalataya, ay pagtanggi sa sarili, pagpatay sa sarili dahil ang ating mga sarili, ang ating likas ay makasalanan. Pinapatay yung makasalanang makasarili na likas ng tao. Kaya pagtanggi sa sarili ang utos ng Panginoon. Lucas 23, 24, Luke 9, 23, 24. Sino naman dyan? Gina, gana na. Pakibasa na. Sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasaan ng kanyang Diyos araw-araw at sumunod sa akin. Ayun, yun daw nagnanais, sabi ng Panginoon Jesucristo, yung sino man na nagnanais sumunod sa Kanya, ang dapat daw gawin, tanggihan ang sarili. Hindi i-promote yung sarili. Bagkus ay tanggihan ang sarili. Mamatay sa ating mga sarili. Pasanin ang krus. Yun yung inilalarawan ng pagpasa ng krus. Kamatayan. Kamatayan ang itinuturo ng pagpasa ng krus. Pagpatay sa sarili. Dahil nung araw, yung may pasan-pasan na krus, nagmamarcha yun patungo sa pagpapakuan sa kanya. I-execute siya na siya ay papatayin doon sa lugar na pagdadalhan sa kanya ito napasan-pasan yung kanyang krus. Kaya pagtanggi sa sarili ang iniuutos sa atin ng Panginoon. Ganyan din sa Pilipos 2, 3 at 4, Philippians 2, 3 and 4,
tayong Philippians pala. Philippians 2:3 and 4. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Kaya kabaliktaran, yung hinuhubog, tinuturo, or sinasanay sa atin ng social media, kabaliktaran ng utos ng Panginoong Hesukristo. Hindi self-promotion ang iniuutos, ang inihingi sa atin, bagkos ay pagtanggi, pagpatay sa sarili, pag-aalintana ng ating kapwa sa halip ng ating mga sarili. At ika-apat, yung kataliwasan sa katotohanan, yung taliwas sa katotohanan, hindi makatotohanan. Yung pagpapanggap at epokresiya ay maaaring talamak sa social media. Yung mga informasyon na nakapost sa social media, doon sa ating mga sites, doon sa mga Facebook account, Twitter account, yung mga picture, yung mga pinopost doon, ay hindi laging sumasalamin sa aktual na katotohanan. Doon sa kung ano talaga tayo, yung circumstansya natin, yung mga nangyayari sa atin, ay hindi palaging nagre-reflect no kung ano yung nakapost doon sa picture. Halimbawa na lang yan, yung mga picture, yung mga larawan. Yung mga larawan na ginagamitan ng filter. Marami rin tayong mga friends, quote-unquote, sa Facebook, sa mga social media site account natin, na hindi naman natin talaga mga kilala. Mga tinanggap lang natin, ini-add lang natin, hindi naman talaga natin mga kilala. So, nagkakaroon tayo ng taliwas ng isang sitwasyon kung saan doon sa social media, meron tayong isang daigdig, isang realidad na taliwas doon sa totoong kalagayan o sitwasyon natin sa tunay na buhay. Merong mga bagay o aspeto ng ating mga pagkatao, ng ating buhay na hindi magkatugma doon sa isang realidad, doon sa Facebook o doon sa Twitter, doon sa social media account natin. Merong katotohanan na quote-unquote imahinasyon lang. Isang make-believe. Hindi siya talagang nangyayari doon sa totoong buhay, sa tunay na buhay. Kaya yung totoong mga pagkatao at mga sirkumstansya ay hindi ganap na isinasalamin ng mga social media posts. So yan ay dapat mo pag-ingatan, lalo-lalo na ang mga kabataan na ang pananaw, yung pangunawa sa mga bagay-bagay ay hindi pa maayos, hindi marunong magtimbang-timbang ng mga bagay-bagay. Kaya sa ating mga magulang, napaka-importante na yung mga bata, yung mga anak natin na wala pa naman sa hustong gulang, ay hindi dapat nagkakaroon ng ganyan na mga account na hindi natin nasusubaybayan, hindi natin nakikita kung ano na ang nangyayari. May mga kausap na pala sila roon na akala nila mga teenager din na kagaya nila. Tapos magkakaroon ng usapan, magkikita sa kung saan, yun, may mga napapaniwala na mga kabataan dahil diyan. So yung hinihingi sa atin ng Biblia ang katapatan at katotohanan. Yung panawagan sa atin, tayo ay maging tapat at totoo. Efeso 4:25, Ephesians 4:25. Sabi ni Apostol Pablo, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan,
Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. So yung katotohanan, katapatan at katotohanan ay dapat nasasalamin sa ating mga buhay, hindi hindi yung mga make-believe na pag-iisip o panahon na siyang naipopost doon sa mga social media accounts. At ikalima, yung mga fake news at mga fake information, mga lisyang balita at mga impormasyon. Napakatalamak ngayon ng mga fake news at mga impormasyon sa mga social media. Napakaraming sinishare sa atin na minsan sinishare din natin, hindi natin na-verify. So tayo ay nakakatulong pa sa pagpapalaganap ng disinformation, misinformation, mga fake news na kung minsan kasiraan na ng ibang mga tao. Kaya ito yung mapanganib rin na aspeto ng social media. Tayo ay namumuhay ngayon sa isang mundo kung saan ang mga pananaw tungkol sa mga issue at sa daigdig sa pangkalahatan ay maaaring hinuhubog ng kung anong nababasa sa social media na pinaniniwalaan kaagad. Dahil talamak na ang mga fake news at mga misinformation sa social media, kaya ito ay napaka-mapanganib. Hindi lang sa atin mga individual, kundi maging sa lipunan. Napakaraming mga pangyayari ang ginatungan ng mga fake news, mga disinformation tungkol sa pamahalaan, tungkol sa mga tao, mga politiko, at maging sa mga kakilala natin na nakakapinsala. Kaya ito ay hindi dapat na hindi tayo dapat nakakatulong sa mga ganitong pangyayari. Binabalaan tayo ng Biblia na huwag makibahagi sa pagkakalat ng hindi totoong balita at pagbaluktot ng katotohanan. Marahil, magugulat tayo, meron pala sinasabing ganito sa Biblia, Exodus 23, 1-3. Exodo 23, talata 1 hanggang 3. Exodus 23, 1-3. Huwag kang magkakalat ng hindi totoong balita. Huwag kang makikipagkapit kamay sa taong masama upang maging isang saksing may masamang hangarin. Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama, ni magbibigay patotoo sa isang usapin na kumakampi sa marami upang baluktutin ang katarungan. Ni huwag mo rin papanigan ang dukha sa kanyang usapin. Pansinin ninyo yan, marami tayong nakikita mga post sa mga social media na nagpapaawa. At kapag kayong dukha ang nagpapaawa, maraming kumakampi. Marami ang nakikisali sa pagpapakampi ng isang dukha. Hindi natin sinasabi huwag natin kampihan yung dukha. Pero titignan natin, siyasatin natin. May mga pusher na napatay dahil nakipaglaban sa mga otoridad, nakipaghabulan, nakipagbarilan, napatay. Mamaya, eto na. Marami ng mga nakikisangkot. Yung mga maliliit lang, yung mga dukha, ang napapatay, kesyo ganito, ganun, nahuhuli. At marami nang makikisali. Nakakampihan dahil dukha, dahil mahirap. Yan sabi rito ng Panginoon, huwag papanigan. Sabi niya, huwag kang susunod sa marami, doon sa majority, doon sa maraming mga nakikisawsaw. Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama, ni magbibigay patotoo sa isang usapin na kumakampi sa marami upang baluktutin ang katarungan, ni huwag mo rin papanigan ang dukha sa kanyang usapin. Kapag ganyan, may mga issue na hindi naman natin nalalaman, hindi porket dukha, ay sasali na tayo doon sa pagkampi
nung nakararami doon sa dukha dahil dukha yung napatay at pagkatapos protesta, babatikusin ang pamahalaan dahil nakisali na lang tayo doon sa usapin na hindi naman natin nalalaman ang punot dulo. So yan yung danger ng mga social media na wala tayo sa lugar para magsabi na ito, ganito ang nangyari talaga kahit hindi tayo investigador. Lalo na kapag ng mga ganyan nga na may sangkot ng mga napapatay na mga kriminal, pero dahil dukha, nakakakuha ng simpatya kapag mayroong nag-post sa social media at nagpaawa, hindi tayo dapat basta-basta nakikisali mo sa ganun. So yun yung pag-iingatan natin dahil may bilin sa atin ang Panginoon. Huwag kang magkakalat ng hindi totoong balita, huwag kang makikipagkapit kamay sa mga taong nagsusulong lang naman ng kanilang mga usapin, lalo na yung mga organisasyon na merong agenda laban sa pamahalaan. So yan ang danger, yan ang panganib ng social media. Merong mga positibong dinudulot, ngunit ang masasamang dinudulot nito ay dapat din natin tantuin at bigyan ng masusing pag-iingat, pag-iisip. Hindi tayo dapat mahulog sa bitag ng pagkaalipin sa mga kasamaang dinudulot ng social media. Gamitin natin ang social media sa maayos na paraan. Kagaya nito, tayo ay nagla-live stream ng ating mga pag-aaral ng Biblia. Nag-share tayo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng social media. Yan ay magandang gamit. Subalit, ingatan natin, lalo na tayo ng mga magulang, bantayan natin ang mga anak natin sa paggamit ng social media. So, meron po kayong mga concern, katanungan. Tungkol dito sa ating pinag-aralan,